Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Jason Del Lava, pati kay Miss Jennifer Besana Yabet ng Rojas City Capiz. Shoutout po sa iyo Idol Jepoy Avila. Shoutout po sa iyo Idol Erwin De La Cruz. Shoutout po sa iyo Idol Rems Pag-ala. Shoutout po sa iyo Idol Jerry Morato. Shoutout po sa iyo Idol Kurt Dial Magtatayaw. Shoutout po sa iyo Idol River TV. Shoutout po sa iyo Idol Marvin Aningat at mag-ingat kayo sa rally. Shoutout po sa iyo Idol Angelo. Shoutout po sa iyo Idol Ruben Mantalaba. Shoutout po sa iyo Idol Harold at sa asawa mo na si Elizabeth Lopez na nasa US ngayon, bigyan mo na daw si Lods ng Gcash Madam Elizabeth. At shoutout po sa iyo Idol Ruben Labanon. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, napapangiti si Chohwei habang nakatingin kala Soso, samantalang seryoso lang din si Soso na nakatingin dito, habang si Ryohecho naman ay nababahala sapagkat hindi niya pa kilala kung sino ito. Agara naman na naglunsad ng pag-atake si Chohwei, mabilis naman na ginamit ni Ryohecho ang sandata nitong spear, at hinarang ang lahat ng pag-atake na papasugod sana kay Soso. Hindi na lang makapaniwala si Chohwei sa ginawa ni Ryohecho kaya napapangisi na lang ito habang nakataas ang kilay. Samantalang mapang-asar naman na nakangiti ang dalawa. Sinabi naman ni Chohwei na mukhang nagkaroon ng bagong kaibigan si Soso mula nang huli nilang pagkikita. May ibang bagay pa ba na magaling ang limang halimaw na mga ito bukod sa pangingialam sa ibang tao? Sa isip-isip ni Chohwei, kailangan niyang malayo ang Shadowless Prowler sa lugar na ito bago pa man matapos ang paglilitis. Sinabi naman ni Ryohecho na marami silang magaling sa iba pang bagay, kaya nagagawa nilang pigilan ang mga katulad ni Chohwei. Ayon naman kay Chohwei na ngayon ay alam na niya kung bakit kabilang na si Ryohecho sa grupo nila Soso. Makikita naman ito kung gaano ito kabastos kung magsalita. Sinabi naman Ryohecho kay Soso na hayaan siyang bumawi sa pagkakamali na nagawa niya kalaban ng mga pirata. Ito lamang ang paraan para malagpasan niya ang kahihiyan na nagawa niyang pagkakamali doon. Ayon naman kay Soso na gustuhin niya man na pagbigyan si Ryohecho. Subalit ang babae na nasa harap nila ngayon ay hindi basta-basta. Ang kanyang husay sa mga nakatagong armas ang dahilan kung bakit siya ay dating bahagi ng Shadow Hand, kaya mas maigi na magkasama silang lalaban dito. Habang hinahawakan ng palda nito ay sinabi ni Chohwei na napakyut naman ng dalawang ito hanggang sa tuluyan na nitong pinunit ang palda nito at sinabing hindi niya pagbibigyan ang dalawang dalaga na ito at papahirapan niya ang mga ito ng husto. Sa kabilang banda ay sinabi ni Yundoko na nangangako siyang sasabihin lamang ang katotohanan. Ayon naman sa monghe na mabuti naman, napakinggan na niya ang mga sasabihin nito ngunit tatanungin niya ulit ang bagay na iyon para sa paglilitis na ito, ano ang nagdala dito para mag-testify. Sinabi naman ni Yundoko na mayroon siyang sasabihin tungkol sa gastos sa pagtatayo ng bagong Athenaeum. Nagulat naman si Giho at Bongde Alan na marinig ito, lalo na si Yuseong sapagkat patungkol ito sa gastos ng pagpapatayo ng Athenaeum. Ayon naman sa isang elder ng Sorem na kung ang tinutukoy ba nito ay ang patungkol sa pera, ang pagkakaalam niya ay nakatanggap ang High Lord ng maraming ginto sa hindi nagpakilalang donor para itayo ang bagong Athenaeum. Ayon naman kay Yundoko na oo, ang lahat ng pera na iyon ay nanggaling sa sekretong pondo ng High Lord na sinet up nito. Hindi na lang makapaniwala si Miriam High Lord sa mga sinabi ng isa sa kanyang mga kaibigan. Naiinis naman si Yuseong at sa isip-isip nito na kung anong katarantaduhan ang pinagsasabi nito sapagkat pera niya iyon. Bigla naman may napagtanto si Yuseong at habang nakatingin sa monghe na kung ito ba ang bagay na tinutukoy ng monghe noong nag-usap sila, sa akin ang galing ang pera, pero maaaring galing din sa isang hindi kilalang donor. Kung ibunyag ko na ako ang nagbigay sa Miriam High Lord ng pera, ang paglilitis na ito ay magiging mas komplikado. Ang katotohanan na kailangan kong sabihin sa kanila kung paano ako nakalusot sa pangunahing bulwagan na dala ang maraming pera na iyon. Paano ko ipapaliwanag kung saan nakakuha ng ganoon kalaking pera ang isang tulad ko nang walang anumang suporta o marangyang kabuhayan? Sasabihin ko ba sa kanila na nababasa ko ang mga mangyayari sa hinaharap at ninakaw ang jade na dapat sana ay mapupunta sa Henamsek, na namuhunan ako sa master ng Thousand Fragrance Village at pinagpapalit doon ang mga mamahalin na jade na kinuha ko?
Magiging maswerte ako kung ang mga ito ay hindi siya papatawan ng malaking krimen at agaran na papatayin. Bigla naman lumingon ang Merem High Lord at gumamit ng telepathy habang sinasabihan si Yuseong na huwag ito mag-alala. Hindi na lang makapaniwala si Yuseong dito, hindi man lang niya napagtanto na alam pala talaga ng Merem High Lord na nanggaling sa kanya ang pera. Alam ko na sinasabi lang ng High Lord na huwag sila mag-alala pero kitang-kita ko sa hitsura niya na nahihirapan na ito sa sitwasyon na kinahaharap nito, kahit na sabihin nila na pera niya iyon o kaya naman sekretong pondo ng High Lord ito nanggaling, gagamitin nila ang kaunting kawalan ng katiyakan upang ipinta ang anumang salaysay na gusto nila. Sinabi ni Yondoko na lumilitaw na ang pera ay nagmula sa buong bansa. Tinanong naman ng monghe na kung paano naman nakakasigurado si Yondoko doon. Ayon naman kay Yondoko na siya ang pinuno ng Heavenly Demon Slayer, isang grupo na sumisira sa mga nagbabanta sa legal na Paxayan. Walang alinlangan sa aking isipan na ang pera na ito ay natipon sa pamamagitan ng hindi lehitimong paraan. Noong sinisiyasat ko ang pagminteng sa mga bar ng ginto, ang mga resulta ay nagpakita na ang pera ay nagmula sa legal na Paxayan, pati sa magulong Paxayan at sa demonic cult. Naiinis naman lalo si Yuseong at sa isip-isip nito na syempre ang pagmimina ay magpapakita na walang paraan na ang isang mint ay makagawa ng hindi mabilang na mga gintong bar na kailangan upang ipagpalit sa Jade. Seryoso nilang sinusubukang gamitin ito para mayugnay ang High Lord sa magulong Paxayan at demonic cult. Ang dahilan lang noon ay dahil sa mga piraso ng ginto, at anong masama sa paggamit ng pera na iyon para makinabang ang Merem Alliance. Pero ang problema ay hindi man lang ikokonsidera ng mga tao ito dito, dahil kung makapit sila sa gusto nilang marinig, makikita natin ang lahat ng tao ay nagagalit na sa High Lord nang malaman yon. Sinabihan naman ng High Lord ang mga tao na nagagalit na maliban kung ang nag-donate ay isang opisyal ng gobyerno, walang paraan upang mag-abuloy ng ganoong halaga sa anumang bagay maliban sa mga bar ng ginto. At natural lang na ang ganoon kalaking halaga ay galing sa iba't ibang paggawaan ng salapi. Masisigurado ko sa inyo na wala ako anuman na koneksyon sa mga magulong Paxayan o demonic cult. Sinabi naman ng elder ng Sorem na kung naiintindihan ba ng High Lord ang bigat ng mga akusasyong ito, paano mo nagawang gumawa ng gusali sa legal na Paxayan gamit ang pera na nanggaling sa magulong Paxayan? Naiinis naman si Giho at napapamura na lang sa mga bastardong mga elder na ito. Naglakas ng loob pa ang mga ito na tawagin ang mga sarili nito na mga senador. Sinabi naman ng monghe na may isang bagay na pinaimbestigahan din siya sa mga Shadow Hand, at ito ay ang Merem Federation. Nagulat na lang si Yuseong nang marinig ito, pati ang Merem High Lord at si Chancellor Bongnam ay hindi na lang makapaniwala dito. Sa isip-isip ni Yuseong na kung tama ba ang narinig niya, na ang tinutukoy nito ay ang Merem Federation. Yan ang organisasyon na binuo ni Chancellor Bongnam pagkatapos ng biglaang pagkamatay ng High Lord sa dati kong buhay. Walang dahilan para umiral ito, kaya bakit? Sinabi ng monghe na marahil ay ang lihim na pondo ng High Lord ay dapat na para sa grupong ito, kaya kung maaari ay ipaliwanag ng High Lord sa kanila kung ano ang federation na ito rin ba ay isa lamang na grupo ng mga kaibigan at kasama? Napagtanto na ni Yuseong ngayon ang ibig sabihin ng monghe noong nag-usap sila. Sinasabi niya ang isang katotohan ngunit sa paraan ng pagbabaluktot at pag-iiba ng tunay na katotohanan at realidad, at gumagamit ito ng kasinungalingan na kung titignan ay hindi naman kasinungalingan upang punan ang mga pagkukulang, at ito ay kakilakilabot na epektibo. Nagkaroon ng panandalian na katahimikan sa buong lugar habang hinihintay ng monghe ang sagot ng High Lord. Sinabi ng Merem High Lord na ang Merem Federation ay ang bansang Junguan at Merem. Ito ay isang imahinasyon na nabuo lamang sa isip niya, kung saan ay umaasa siyang ito ang magiging kasangkapan para sa mundong ito kung saan nahati na sa tatlong Paxayan at umaasa siyang magkaroon ng mapayapang pagkakaisa. Tinanong ng monghe na kung anong pagkahati sa tatlo ito, kung ang tinutukoy ba nito ay ang legal na Paxayan, magulong Paxayan at ang demonic cult. Sinang-ayon na naman ito ng High Lord. Ang plano ay magdaos ng mga pagsusulit katulad ng True Dragon Phoenix exams, kung saan ang lahat ng tao sa mundo na may kanya-kanyang paniniwala ay maaaring magtipon upang makipagkumpetensya ng may paggalang sa halip na may pagdanak ng dugo o salungatan, at ang Merem Federation ay tatanggapin at pararangalan sila, anuman ang kaakibat nito. Ang kompetisyong
layong ito na sumisimbolo sa kapayapaan para sa mundo, at ito ay tatawagin na mahusay na kompetisyon ng tatlong Paksien. Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng bulwagan, napagtanto ni Yuseong nasa huli ang pangwakas na layunin ng reforma na hinahangad ng High Lord. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang totoong anyo ng misyon na ito. Ngunit napakahirap unawain sa sandaling iyon dahil sa kasaysayan ng takot at puot na bumabalot sa kanila. Ang kasinungalingan ay nagdudulot ng higit na kasinungalingan. Ang pagtatanong ay hindi na isang simpleng tanong at sagot, ito ay naging isang buong araw na ng interogasyon. Malungkot ang apat habang iniisip ang mga nangyayari. Napagtanto ni Yuseong na ang sitwasyon ay lubos ng pumanig sa kalaban. Tinanong naman ni Giho kung wala pa bang balita si Yuseong galing kay Soso. Ayon naman kay Yuseong na wala pa kahit ano. Nag-aalala naman na sinabi ni Giho na kung sa tingin ba nito na may hindi na magandang nangyari kay Soso. Ayon naman kay Yuseong na kailangan ng matapos ang paglilitis na ito para makausap na nila ang High Lord. Ngunit napagtanto niyang wala pang kahit konting pahiwatig na ang paglilitis na ito ay magtatapos na. Sinabi naman ng isang elder na malapit nang lumubog ang araw, ngunit napakaraming tanong pa rin ang kailangang masagot at marami pang saksi na magpapatotoo. Ayon naman sa monghe na kung ang ibig sabihin ba nito na kailangan pa nila ng maraming oras, kung ganoon ay may isang simpleng solusyon lang dito, gagawa ako ng isang pang-emerhensyang panukala para patagilan ang paglilitis na ito. Sigurado ako na marami pa ring katanungan ang lahat ng dumalo ngayon at alam ko na ang lahat ng ito ay sasang-ayon dito. Ngunit ang natitirang paglilitis ay gaganapin na ng pribado para makatipid sa oras. Ang mga pabor, mangyaring itaas ang iyong kamay, maraming mga elders at panauhin ang nagtaas ng kanilang mga kamay upang sumang-ayon sa panukala ng monghe, kaya napapangiting aso na lang ang monghe sapagkat ang lahat ay nangyayari sa gusto niya. Kaya agaran nang tumayo ang monghe at humarap sa lahat ng panauhin. Nakangiti nitong sinabi na ang Senado ay dinideklara na ang paglilitis ay mapapahaba pa ngunit gagawin na lang itong pribado. Pinagpapawisan na lang ang grupo nila Yuseong habang nakatingin sa monghe. Sabi nila, panandaliang namumuno ang High Lord sa Merem Alliance, pero ang Senado ay namumuno magpakailanman. Ito ang sandaling napatunayang totoo ang mga kasabihan na iyon. Sa kabilang banda naman ay patuloy na naglalaban si Chohui laban kay Ryohecho at Soso. Nagawa naman na maiwasan ni Chohui ang pag-atake ni Ryohecho. Gayunpaman ay nagulat ito nang biglang nagkaroon ng maraming matutulis na yelo ang pag-atake ni Ryohecho. At habang nasa ere ito ay naiinis na lang ito sapagkat bigla naman umatake si Soso na nagawa pero naman niyang maarang ito, at habang hinaharangan ng isang pag-atake ni Soso ay agara naman na sumugod si Soso sa gilid nito, na labis na kinabahala at kinangiwi ng pagmumuka ni Chohui. Gayunpaman ay nagawa pero niyang maarang nilunsad na pag-atake ni Soso. Habang umaatres ay sa isip-isip ni Chohui na bakit sobrang lakas naman ng dalawang babae na ito. Wala akong anumang impormasyon sa batang babae na may spear sa simula pa lang, ngunit si Soso ay mas lalong bumilis at lumakas mula nung inimbestigahan ko ito. Narinig ko ang mga alingaw-ngaw na nagsanay ito sa Bote Temple, ngunit ang maisip na lalakas ito ng ganito kabilis ay lubos na nakakagulat. Gayunpaman ay nakapaghanda na rin naman siya ng isang pagtakas sakaling maalanganin siya, kaya ngayon ay mas maigi na mag-focus na lang muna siya sa misyon. Kaya mabilis na tumatakas si Chohui. Nagulat naman sila Soso at sinabi ni Ryohecho na tumatakas na ang babae na iyon. Agara naman nang pumunta si Chohui sa pinaglapagan nito ng sako kung saan na hinihinalang katawan nito ng Shadowless Prowler, at agara na niya itong binuhat para tumakas. Habang papalapit naman si Soso at Ryohecho ay napagtanto nilang ang bitbit ni Chohui ay ang Shadowless Prowler, kaya mabilis na hinabol ng dalawa si Chohui, habang si Chohui naman ay napapangiti pa rin kahit na medyo nahihirapan na ito. Mabilis na tumatakbo si Chohui pababa ng bangin ng Merem Alliance. Agara naman na sumugod si Ryohecho at naglunsad ng isang pag-atake. Nabahala naman si Chohui at nagtataka na lang kung kailan pa nakahabol ito. Gayunpaman ay nagawa pa rin ni Chohui na maiwasan ang pag-atake ni Ryohecho. Subalit agara naman din napapasugod ang dalawang sandata ni Soso sa likod ni Chohui. At habang susubukan sana ni Chohui na harangin ang pag-atake ni Soso ay nagulat na lang siya
siya sapagkat hindi siya makaalis. Sinabi naman ni Ryohei-cho na hindi na ito makakaalis pa. Makikita natin na pumulupot ang yelo sa kamay ni Ryohei-cho. Kaya hindi na lang makapaniwala si Cho-hui dito, habang ang pag-atake naman ni Soso ay papalapit na dito. Agara naman na hinarang ni Cho-hui ang sako sa harap niya para ito na lang ang tamaan ng pag-atake ni Soso. Nagulat naman si Soso nang makita ito, kaya agara niyang pinalihis ang pag-atake niya, sabay sugod ito kay Cho-hui. Nalabis naman na kinabahala ni Cho-hui ang papalapit na si Soso, kaya naiinis na lang si Cho-hui sa nangyayari, at agara na lang nitong binitawan ang sako, at bahagyang naiwasan ang pag-atake ni Soso. Naghanda naman si Soso ng isa pang pag-atake, habang si Cho-hui naman ay hinawakan na ang patalim nito sa bewang, at mabilis na pinagtatusok ang yelo na nakapalibot sa kanang kamay niya, hanggang sa puwersahan na niyang natanggal ang kamay niya sa pagkakayelo, at tuluyan ng nakaiwas sa pag-atake ni Soso habang ang kanang kamay nito ay namumula dahil sa pagkakayelo dito. Habang ang sako naman ay unti-unti nang nahuhulog sa bangin, ay sinabihan ni Soso si Ryohei-cho na habulin ang sako. Ayon naman kay Ryohei-cho na papunta na siya para abutin ang sako, samantalang naghahanda naman si Soso at Cho-hui para sa susunod na labanan, habang si Ryohei-cho ay mabilis na bumubulusok pababa para lamang maabot ang sako. Nababahala na lang si Soso habang nakatingin sa papahulog na sako, at habang magkaharap si Soso at Cho-hui, ay mapang-asar na tumatawa si Cho-hui. Sinabi nito na kung alam ba ni Soso kung ano ang nasa ilalim ng bangin na ito, napalingon naman si Soso sa ilalim para makita kung ano ang meron dito. At habang unti-unti silang bumababa ay nakikita niya ang maraming mga kuweba, isang lugar na napakalalim sa ilalim ng Waryong Valley na walang liwanag na nakakarating dito. Sinabi ni Cho-hui na tama si Soso nang iniisip, ang lugar na ito ay itinalaga bilang ganap na ipinagbabawal ng Meriam Alliance, isang lugar na sinabi sa iyo ng iyong mga nakatataas na iwasan mula noong unang araw ng pagpasok. Pinagpapawisan naman si Soso nang malaman ito. Tinanong niya si Cho-hui na kung sinadya ba nito na pahabulin siya dito. Ayon naman kay Cho-hui na kung anong kalokohan ang pinagsasabi nito na pinapahabol niya ito dito. Ang pinakamisyon naman talaga niya ay ang dalhin ang matandang Shadowless Prowler dito. At saka nakakatawa na lang ang paratang nito sa kanya, kayong dalawang bastardo ang kusang humabol sa kanya dito. Agara naman ni Soso na nilagay sa paa ang sandata nitong senota, at habang pabulusok na pababa ng bangin, ay ginamit na ni Soso ang teknik na sinasanay niya sa Botam Temple, at nagmistulan ito na umaandar ng mabilis na may gulong sa paa na kinagulat naman ni Cho-hui, at agara naman na naghahanda si Soso para bumaba ng mabilis, at tinignan niya ng mabuti kung saan banda pabagsak si Ryohei-cho at ang sako, na kinagulantang na lang ni Cho-hui ang nasasaksihan niya, sapagkat mabilis na bumubulusok si Soso pababa habang nasa isip nito na si Ryohei-cho at ang Shadowless Prowler ay nasa panganib. Habang mabilis na bumababa, ay may mga napansin naman si Soso sa paligid ng bangin. Nakikita niya ang napakaraming mga talisman na nakalagay sa gilid ng bangin, at habang papalapit sa baba ay mas lalong dum-a-dummy ang talisman na nakalagay dito. Patuloy niyang sinusubukan na iwasan tamaan ng mga talisman hanggang sa makita na niya ang dulo ng bangin, at tuluyan ng nakalapag dito. Habang tumitingin sa paligid ay nagtataka na lang si Soso kung nasaan na si Ryohei-cho at ang Shadowless Prowler. Nararamdaman din ni Soso ang kakaibang aura ng lugar at naramdaman na din niya ito dati. Napapatanong na lang siya sa isip kung ang barrier na ito ba ay kaparehas ng barrier ng Dragon Phoenix exam. Ngunit napagtanto niyang hindi, dahil ang barrier dito ay mas maitim at mas mabigat ang aura kaysa doon sa Dragon Phoenix exam. Ito ay isang makabuluhang mas luma at mas mapanganib na barrier. Ngayon napagtanto na niya kung bakit lubos na pinagbabawal na puntahan ang lugar na ito. Ang maisip na mayroon palang lugar na ganito sa Meriam Alliance, bakit kaya sila gumawa ng ganitong klaseng lugar? Sa ngayon ay kailangan muna niyang masabihan si Yuseong sa sitwasyon na meron sila ngayon, ngunit hindi na lang si Soso makapaniwala kung bakit hindi gumagana ang talisman. Patuloy niyang sinusubukan subalit hindi talaga ito gumagana. Bigla naman may mga pag-atake na papasugod kay Soso. Naramdaman naman ito ni Soso, kaya bahagya niyang naiwasan ang pag-atake na ito. Mabilis naman na sumulpot na si Cho-hui sa harap ni Soso, at nakangiti ito na sinasabi na ganyan pala sila Soso makipagkomunikasyon.
Ngunit nakakalungkot lang sabihin dito na ang ganyang mga orasayon o teknik ay hindi gumagana dito sa lugar na ito, lalong-lalo na ang pagdating sa mga talisman na tulad na hawak nito. Tinanong naman ni Soso kung nasaan si Ryohei-cho at ang binihag nitong Shadowless Prowler. Ayon naman kay Chohei na talunin muna siya nito bago niya sabihin, dahil ang pinakalayunin niya lang naman talaga ay ang dalhin ang matandang Shadowless Prowler dito. Sabay mabilis na sumusugod si Chohei gamit ang patalim nito. Hinaranggan naman ni Soso ang pag-atake nito, at agara na nilihis ang kanyang sandata para ang talim ni Chohei ay makapasok sa senota, at dahil doon ay nagawa niyang mapatanggal ang talim nito sa kamay, at agara na naghahanda para gamitin ang siko, na direkta naman na tumama ito kay Chohei. Seryoso naman si Soso na pinagmamasdan ito habang papatalsik sa pag-atake niya, habang si Chohei naman ay napapasigaw na lang sa sakit ng pagkakasiko sa kanya. Gayunpaman ay bigla itong napangiti na para bang nasa plano na talaga niya iyon, at direktang tumama naman sa kamay ni Soso ang tatlong maliliit na talim na pag-atake ni Chohei, at mabilis itong nakalipat sa taas ni Soso, sabay matagumpay na nahawakan ulit ang talim na sandata nito. Agaran din naman ni Soso na hinanda ang sarili niya nang mapansin niya ito, at nagpatuloy na si Chohei na umatake ng mabilis habang sinasabi na maaari naman itong umupo sa likod kasama ang iba pa at maghintay para sa pagbabago ng mundo. Bakit kayong lahat ay lumalaban at naglalagay ng panganib sa inyong buhay ng ganito? Kaya sabihin ni Soso sa kanya kung bakit, samantalang patuloy din ni Soso na hinaharang ang mga pag-atake ni Chohei habang sinasabi na ang dahilan ay hindi sila takot mamatay. Ang malapit na kaibigan niya ay tinuruan siya na may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa sariling buhay niya. Malakas na hinawi ni Soso ang sandata niya na kinagulat naman ni Chohei ang lakas nito. Sinabi ni Soso na ang isa dito ay ang tulad ng hindi pagtitiis sa mga kawalang katarungan, sabay direktang tumama ang sipa ni Soso sa mukha ni Chohei na kinabitaw nito ng sandata niya, at habang naiinis sa hindi inaasahang pag-atake na iyon, ay mabilis ulit si Soso na sumugod habang sinasabi na kung gusto nilang ang Merem ay patuloy na umusad, hindi sila dapat umupo lamang at maghintay. Kailangan kong tumayo at pigilan ang mga kawalang katarungang ito. Huwag mong hintaying magbago ang mundo. Lumaban ka na para bang nakasalalay ang buhay mo dito. Kailangan niya na maging isa sa mga magbabago ng mundong ito. Ginamit na ni Soso ang teknik na 4-wheel style. The first wheel, golden wheel, kung saan ay direktang tinamaan si Chohei sa pagmumuka ng malakas na pag-atake ni Soso, at sa sobrang lakas ng pag-atake ay tumalsik si Chohei ng malayo hanggang sa tuluyan ng natalo ni Soso si Chohei.